Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay One Piece PH, shoutout kay Roel Sampaga. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa pag-iisip nito, malamig na ngumiti si Han Sanchen. For so many days, you have been pressing us to fight. Thinking about it, komportable kang maglaro, di ba? Now, you are comfortable enough, and it is my turn. Pagkatapos ng mga salita, biglang sumilay ang isang nakamamatay na tingin sa mga mata ni Han Sanchen. Kasama ni Han Sanchen, umaatres para bantayan ang Yetian City. Syempre, imposibleng umatras, lalo pa ang pagkatalo. Para lang mailabas ang ahas sa butas. Alam niya na pagkatapos ng sunod-sunod na pag-iwas, tiyak na papatayin ng kalaban ang Tolda, at kung walang anuman sa Tolda, labis silang magagalit. Kung si Han Sanchen ang lalabas sa harap nila sa oras na ito, ano ang gagawin nila? Syempre magagalit sila, kasabay ng pagdaan ng napakaraming araw, halos maubos na ang kanilang pasensya. Kapag may maaring magpasabog sa kanila, siguradong mararamdaman nila na sila ay nabugbog. Ilang araw na akong hindi nagpapakita, at ngayon ay nakikipaglaro ako sa kanila pagdating ko, at nakikita nila ang pagkakataon na sa tingin nila ay mahuhuli nila si Han Sanchen, paano nila ito palalampasin. Sa makatuwid, ang matitinding labanan ay tiyak na darating. Ang labanan ngayon ay naipaliwanag na ang lahat. Gayunpaman, para kay Han Sanchen, ang digmaang ito ay simula pa lamang, at ito ay simula pa lamang ng kasiyahan. Ang Yetian City ay tila nagtatanggol, ngunit sa katunayan, ito ay umaatake. Bukod dito, ito ay talagang isang pag-atake na nagpapasaya sa mga taong ito. Leader, sa kabutihang palad, ang ating mga miyembro ay nagtanggol sa Yetian City. Masayang sumugod si Daoskar kasama si Hyjin at silang tatlo. Bago dumating ang tao, dumating na ang boses. Gabi pa lang, at gumagawa na rin ang kalaban ng mga panghuling pagsasaayos, at ang pagsasaayos na ito ay nangyari lamang upang bigyan ang lahat ng kaunting pagkakataon na huminga. Tiningnan niya ang apat niyang King Kong. Bagamat lahat sila ay nasugatan, sila ay karaniwang nasa mabuting kalagayan. Salamat, nakangiting sabi ni Han Sanchen. Master, this time, hindi naman kita pinahiya diba? Ngumiti si Pimo. Tumanggaw si Han Sanchen, hindi ako pinahiyan yung apat. Maganda ang ginawa ninyo. Noong wala ako, hindi kayo nahiya at nang ahas na lumaban hanggang kamatayan. Ako ay lubos na nasisiyahan. Halos magkasabay na ngumiti silang apat. Desperado na nagsusumikap, bukod sa pakikipaglaban para sa paghinga, hindi ba ang iba ay sinusubukan lamang na makilala ni Han Sanchen? Ngayon, sa papuri ni Han Sanchen, nadama nilang apat na sulit ang kamatayan. Nagdala ako ng alak, nakangiting sabi ni Scar, binili ko to on the way here. Ngumiti si Han Sanchen, ano? Pinuri lang kita, at ngayon kailangan kitang punahin. Hindi ako mahilig uminom sa panahon ng digmaan. Ang alak, kung kakaunti ang iniinom mo, magiging masaya ka, ngunit kung uminom ka ng sobra, lasing ka. Ang paglalasing ay magbibigay inspirasyon sa iyong lakas ng loob, ngunit ito rin ay lituhin ang iyong mga iniisip. Leader, huwag kang padalos-dalos manggalit, alam naman natin itong masamang tuntunin, pero ano, hindi naman talaga galit si Han Sanchen, ngunit bahagyang tumingin kay Scar. Kinuha ni Hyjin ang mga salita at sinabi, Leader, bagamat maaari tayong huminga pansamantala, hindi ito nangangahulugan na maaari tayong makapasa ngayong gabi. Nakita natin na ang hukbo ng kaaway ay muling nagsasama-sama sa paligid. Ang mga natalo sa atin ngayon ay hindi lamang mapupunan at ito ay nadagdagan, kaya. Sinabi rin ni Piyuan, kaya, alam nating lahat na magagawa natin ito, at least.
Sinabi ni Peimo, Guro, matagal mo na kaming tinuruan na apat, at gusto lang naming makasama ka sa mga huling araw. Bagamat ito ay talagang labag sa mga patakaran, hindi kami magkakaroon ng pagkakataong pumunta sa paglabag. Nang marinig ito, tumingin si Han Sanchen sa alak na nasa kamay ng apat na may ngiti, kaya ganyan. Ngunit nakakalungkot na ako, si Han Sanchen, ay hindi kailanman umiinom ng alak ng kamatayan. Kaya, maaari kong inumin ang iyong alak, ngunit ang alak na ito, kahit dito, ito, dapat ay alak ng pagdiriwang. Alak ng pagdiriwang. Napatulala silang apat. Ang kasalukuyang sitwasyon ay tila walang kinalaman sa Qinggang, tama ba? Gayunpaman, ang ngiti sa mukha ni Han Sanchen ay tila nagpapatunay na ito ay talagang alak ng pagdiriwang. Sandali lang, ipapakita ko sa iyo kung bakit celebration wine ang tawag dito. Natigilan silang apat, gayunpaman, nagsalita na ang aking panganay na kapatid, at silang apat ay hindi marunong tumutol, kaya tumanggo na lamang sila ng masunurin. Kasabay nito, ang bawat isa sa kanila ay nag-iisip tungkol sa kung paano posible na gawing alak sa pagdiriwang ang pinugutan ng ulo. Matagal na nag-isip si Hyjin ngunit wala siyang maisip na dahilan, kaya sinabi na lang niya, kung gayon, pinuno, ano ang kailangan nating gawin? Ngumiti si Han Sanchen, ano ang gusto mong gawin? Kaya kung gawin ang lahat, sabi ni Scar. Tumanggo si Han Sanchen, okay, dahil iyon ang kaso. Pagkatapos ay padadalhan kita ng ilang mga gawain. Yumukod ang apat ng may paggalang, Leader, please give me instructions. Pakisabi kay Master, kunin mo ang iyong alak, bumalik ka kung saan man ito nanggaling, ibigay mo sa akin ang dapat mong gawin, at maghintay ng masunurin upang manood ng palabas. Pagkatapos ng mga salita, nakangiting tumingin sa kanilang apat si Han Sanchen. Napatulala na naman silang apat, this time. Anong magagawa ko pagbalik ko? Bumalik nang hindi naghihintay ng isang tao na aatake sa lungsod, o maghintay para sa isang tao na dumating at bigyan ang iyong sarili ng kutsilyo. Ngayong nagkabalikan na tayo, pwede ba tayong bumalik at magkita ulit? Wala man lang tactical na pagbabago, paano ito laruin? Sa pagtingin sa hitsura ng apat na taong ito, ngumiti si Han Sanchen ng mapang-akit, Go, bakit naging masunurin kayong lahat noon? Ngunit ngayon ay nag-uutos na kayo, at lahat kayo ay mukhang kainahinala sa buhay. Ang sinabi ni Han Sanchen, bagamat silang apat ay may 1,000 dahilan upang ipaliwanag ito, napagtanto din nila na sila ay talagang katulad ng sinabi ni Han Sanchen, at ngayon ang mga utos kay Han Sanchen ay hindi agad maisakatuparan. Para sa isang kaibigan o iba pang relasyon, ang pag-uugali na ito ay naiintindihan, ngunit para sa isang puwersa na tulad nila, ito ay nakamamatay. Dahil may sasabihin ang pinuno, kahit na gusto niya tayong mamatay, huwag na tayong magduda, tayo na. Pagkasabi ni Scar ay tumanggo rin ang tatlo. Kukunin ko ang aking bakasyon. Nang makita silang apat na umalis, bahagyang ngumiti si Han Sanchen. Aniya, bagamat sinabi niya iyon, hindi naman talaga siya nagalit sa kakulangan ng aktibidad ng apat na tao sa pagsasagawa ng utos. Kung tutuusin, kung ikaw sila, maaaring ganoon din ang reaksyon mo. Ang problema ay higit sa lahat sa kanyang sarili, walang paraan, upang manalo, si Han Sanchen ay dapat na patuloy na baligtarin at lumipat, umangkop sa mga pagbabago ng kaaway, upang ang ilang mga bagay ay mukhang kakaiba. Gayunpaman, sa huli, malalaman nila ito. At sa lalong madaling panahon, pagkatapos ng maikling pagsasaayos, ang hukbo ng kalaban ay muling pumasok sa isang umaataking posisyon. Ang pagkonsumo na dulot ng tuloy-tuloy na pagsalakay ay mabilis na naayos nang wala pang isang kapat ng 1 oras, at pareho ang bilang ng mga tao at ang lakas ng putok ay mabilis na umabot sa kanilang pinakamataas. Sa ganoong kapangyarihan, paano mo hindi masasabi ang isang bagay na kakilakilabot? Tandang padamdam. Lahat. Gayunpaman, sa harap ng pormasayon ng kalaban, hindi kaagad naglunsad ng pag-atake ang kalaban, ngunit pinangunahan ng espesyal na sugo ang isang grupo ng mga tropa sa harapan ng pormasayon. Ngayong gabi, ayaw ng espesyal na sugo na maging labi si Ye Changmeng. Hindi siya naglakas loob na sabihin na sina Ye Tiancheng at Han Sanchen ay dapat ibagsak, ngunit kahit papaano ay gusto niyang durugan si Han Sanchen sa isang suntok. Kung hindi, siya ay magsisisi sa napakaraming hukbo na lumabas,
at higit na ikinalulungkot para sa gayong pag-atake na walang ginawang pagsisikap. Lahat ng tao sa Yetian City ay nakatingin sa amin, pinagtatawanan din kami ng kalaban. Naiintindihan ko na hindi natin nakuha ang Yetian City sa unang alon ng Opens iba. Total, ang kalaban ay si Han Sanchen. Ngunit palagi siyang nag-iisa, kaya hindi maaaring maging dahilan si Han Sanchen para hindi tayo manalo. Napakarami natin, at lahat tayo ay mga elite na sundalo. Dahil dito, sa mga ganitong tagumpay, dapat wala kang kinang sa iyong mukha. Ngunit sa kasamaang palad, ang ningning sa iyong mukha ay hindi ibinibigay ng iba, ngunit kinikita ng iyong sarili. Inutusan ko na ipagpatuloy ang paglansad ng isang mabangis na pag-atake ngayong gabi, Yetian City, tiyak na mananalo tayo, magagawa ba natin ito? Ang lahat ng mga sundalo ay nakinig sa utos at sabay-sabay na sumigaw, maghihintay ako hanggang sa mamatay ako upang matapos ang gawain. Ang espesyal na sugo ay tumango bilang kasiyahan, okay, pagkatapos ay ibalik kung ano ang nawala o kung ano ang dapat ay sa amin. Ako ay kasama mo sa lahat ng paraan at hindi kailanman aalis. Nandyan silang lahat, wow! Ang buong hukbo ng mga lalaking nakaitim ay tumayo ng sabay-sabay, kahanga-hanga. Sumunod ka sa akin para maningil. Patayin. Kasabay ng nakakagimbal na sigaw, muling naglunsad ng parang baha ang mga lalaking nakaitim. Si Han Sanchen ay nasa sabik din sa momentum ng kalaban, ngunit ang malalim na kahulugan ng kanyang kasabikan ay tiyak na hindi para pasiglahin ang kalaban, ang kanyang pananabik. Para sa kanyang sarili, ito ay para sa mga sandali ng pangangaso. You guys are finally here. Malamig na ngumiti si Han Sanchen, at ang kanyang buong katawan ay napuno ng itim na enerhiya. Dalhin mo. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, lumipad din si Han Sanchen at tumayo sa pader ng lungsod ng hindi man lang magalang. Ang itim na enerhiya ay nakakalat ng ligaw, ang buhok ay parang pilak na sinulid, at ang mga mata ay pulang dugo hanggang sa punto ng takot. Direktang pinakilos ni Han Sanchen ang pinaka-nakakatakot na magic energy sa kanyang katawan, at tiyak na lalaban siya ng ligaw dito sa pinakamalakas na poster. Pupunta ako, tingnan mo dali, Han Sanchen, lalaban siya sa langit. Sa Yetian City, halos lahat ay nakakakita ng walang kapantay na demonyo na nakatayo sa tuktok ng pader ng lungsod, na may nangingibabaw na figure, na parang isang demonyong Diyos ang bumaba. Ang gusot na itim na enerhiya ay gumalaw ng katangahan, kahit walang hangin, ito ay marahas pa rin. Ito bang si Han Sanchen ay isang tao o isang miyembro ng ating angkan ng demonyo? Paanong ang lakas ng demonyong ito ay napakalalaban sa langit? Tama, kahit miyembro ako ng demon race, natatakot ako na mahirap abutin ang ganoong taas. It's simply an exaggeration. This is fucking like a demon king born and bred in the demon race descending. Horror, horror, ang ganyang tao ay binenta bilang alipin dati. Damn. Salamat din sa magandang ugali ng lalaking to, kung hindi, medyo nagalit siya at inalis niya ito sa amin, kaya lang. Oo, maraming tao ang nanlalamig, at maraming tao ang nakakaramdam ng takot. Ang pag-alala sa lahat ng hindi magiliw na pananalita sa auction house. Noon, ang pag-alala sa dati nilang paghamak kay Han Sanchen, kumpara sa ngayon, ito ay isang hindi maipaliwanag na takot na bumabangon mula sa kaibuturan ng aking puso, na hindi makontrol o maalis. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Luo Jin. Pagkatapos ng napakatagal na paghihintay dito ng napakatagal, ngayon, sa wakas ay nakita na niya ang tunay na Han Sanchen. Ang lakas talaga ng multo. This is the fucking Han Sanchen I want to bet on. Hindi mapigilan ni Luo Jin na matuwa, at direktang nagmura mula sa kanyang bibig. Tara, laban tayo. Sa dagandong ni Luo Jin, nagsimula kaagad ang labanan sa labas ng lungsod. Si Han Sanchen, na pumasok sa demonisasyon, ay walang dahilan sa kanyang mga mata, pumatay lamang. Tumalon siya pababa, anuman ang 10,000 tao sa ibaba, at nagsimulang pumatay ng direkta. Para siyang killing machine, kahit saan siya dumaan, may mga bangkay lang na nalaglag na walang paraan para mabuhay. Napakabangis ng Han Sanchen na ito. Mayroong higit sa 100,000 mga tao sa hukbo sa ibaba, at ang taong ito ay hindi natatakot sa lahat. Damn, sa kanyang mga mata, ang lahat ng mga elite ay parang lahat ng uri ng mga langgam. Ang tapang ng buhay at kamatayan ay talagang nakakatakot.
Noon pa man ay may isang tao lamang na natatakot sa libu-libong tao, ngunit ngayon, natatakot ako na ang konsepto ay masira, at ang lahat ng mga taong ito ay natatakot sa kanya lamang. Sa wakas naiintindihan ko na kung bakit maaaring masaker ng taong ito ang lungsod. Sa kanyang estado, sa kanyang pagpatay, matatakot ako, kahit na mayroon akong hukbo ng 10,000 tao. Kung saan man siya magpunta, ay patay na abo. Sino ang nang-ahas na tumayo sa harap niya, at sino, makakatayo sa harap niya? Gaya ng sabi nila, para sa mga lalaking nakaitim na iyon, bago nila nakilala si Han Sanchen, maaaring sila ay mga espesyal na sugo mula sa impyerno. Ngunit pagkatapos na makilala si Han Sanchen sa oras na ito, ang lahat ay ganap na nabaligtad. Si Han Sanchen ang tunay na hari sa impyerno. Daan-daang libong mga sundalo at kabayo ang mahigpit na pinalibutan si Han Sanchen, ngunit ito ay mas katulad ni Han Sanchen na nakapalibot sa kanilang lahat ng mag-isa. Bagaman ito ang unang pagkakataon para sa espesyal na sugo at isang grupo ng mga kasamahan na bumisita ng personal sa larangan ng digmaan, sila ay natulala rin. Tao ba ang lalaking ito? We have hundreds of thousands of people. Siya, nilagay ba niya tayo sa mata niya? Napakarami nila kaya pinalibutan sila at binugbog ng marahas. Ito ay hindi lamang nagdudulot ng galit sa mga tao, ngunit nagdudulot din ng mga tao na hindi makapagsalita. Ang espesyal na sugo ay daldal at daldal, ngunit hindi pa rin siya umimik kahit isang salita. Hindi niya alam kung paano niya ilalabas ang nararamdaman niya, dapat ba siyang magalit? As if naman dapat ka bang mabigla? Parang dapat din. Kapag nagtagpo ang lahat ng uri ng emosyon, mayroon lamang huling katahimikan. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan ang sugo. Lahat, oras na para gumawa tayo ng hakbang. Naturally, mas masusupol nila si Han Sanchen, ngunit alam din nila na ang pagharap kay Han Sanchen ng direkta ay nangangahulugan na sila ay nasa panganib. Sa una, sa napakarami sa kanila, hindi na kailangan para sa kanila na kumilos. Ngunit ngayon, alam nila na ayos lang kung hindi sila gagawa ng hakbang, ngunit ang moral ng buong koponan ay ipapabagsak ni Han Sanchen ng walang hanggan. Ang panalo ay tiyak na mananalo, ngunit ang problema ay ang labanan na ito ay hindi nanalo sa epekto na gusto nila. Kaya, oras na para gumawa ng hakbang. Maraming tao ang pinalad at lumipad patungo sa Han Sanchen. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!